Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Guys, magandang gabi nga pala sa inyo. Magandang gabi rin sa mga viewers natin dyan na nasa ibang bansa. Mag-ingat po kayo dyan palagi. God bless po. At ngayon guys, ang topic natin is maraming nagtatanong sa akin, tsaka marami ako nagbabasa sa comment na paano daw ba nagbe-breed yung balon molly? Bali, paano daw napapanatili yung magandang genes nila? Tsaka merong mga naguguluhan at tsaka talagang hindi nila alam na bawal daw ba mag-breed yung magkapatid, parang ganon. Kumbaga, syempre, parang inbreeding, sinasabi nila inbreeding kasi nga daw magkapatid, kumbaga pangit daw yun. Ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano ba yung ginagawa kong pagbe-breed ng balon molly tsaka kung paano ko napapanatili yung genes ng balon molly ko. Kumbaga ano yan guys ang tawag kasi dyan line breeding. Kumbaga halimbawa meron kang sinelect na breeder, halimbawa trio. Siyempre, 2 female, 1 male. Ngayon, pag umanak yung isa doon, halimbawa yung isang female yung umanak, ang tawag na doon F1. 'Di ba? F1 na 'yon, yung mga anak na 'yon. Ang mangyayari doon, guys, sa F1 na 'yon, papalakihin mo 'yon, syempre papalakihin mo. Yung F1 na 'yon, guys, seselect kayo doon ng pinakamagaganda nyong gagawing breeder. Syempre, pag sinabi mo kasi na inbreeding, oo, magkapatid sila or kahit naman yung kunyari, yung iba kasi ginagawa, yung anak binabalik sa kunyari anak na babae, binabalik niya sa tatay. Inbreeding pa rin naman tawag doon kasi nga same genes sila eh. Kumbaga basta magkadugo ang ibibreed mo, inbreeding yun guys. Hindi naman sinasabi nila na magkapatid inbreeding. Kahit naman ibalik mo yun sa tatay, inbreeding pa rin naman yun kasi same genes pa rin sila eh. Kahit ilang generation pa yun guys, inbreeding pa rin yun. Pero sa sinasabi kasing line breeding guys, although same lang sila ng, kumbaga literal na same lang sila. Pero pag sinabi kasing line breeding guys, dito na papasok yung seselect ka ng pinakamagaganda mong balon molly na paanak. Halimbawa sa F1. Sa F1, di ba? Pipili ka doon ng pinakamagandang male at pinakamagandang female. Siyempre, iseselect mo yung pinakamagandang body, yung may magandang pectoral fins, may magandang dorsal. Tapos sa halimbawa, doon sa ano yun, sa male yun or sa female. Tapos sa male naman, pipili ka doon ng magandang kulay. Ganon. Tapos tsaka mo sila pagbabanggain. Yun, ganon. Para, ang tendency kasi nun guys, para mas mapanatili mo yung magandang genes ng ano. Pero wala kang mapapalabas doon. Kumbaga, hindi yung tipong, ay papalabasin nga ganito. Andun na yon sa genes nila, nandun na yon. Kumbaga, ang pagtitibayin mo lang yon. Kumbaga, palalakasin mo lang yung genetics ng balon molly mo. Pero, syempre guys, isa pa, halimbawa, syempre, nag-anak na yung F1 mo. Pag anak ng F1 mo, F2 na. Yung F2 na yun guys, select ka ulit doon ng pinakamagaganda. Syempre, pipili ka ng pang-out. O pitas, pipili ka ulit ng pinakamagandang breeder mo, ganon. Pero, guys, pag halimbawang nakikita nyo na pumapangit na yung mga inaanak, di ba, syempre, yung mga anak nun, nakikita mo, may mga deform na, tapos kumukonti na yung fry, ganon, kumukonti na yung anak. Syempre, dun, yung iba, dun na pumapasok yung outcross, yung magpapasok ka ng ibang bloodline. Halimbawa, bibili ka sa ibang breeder ng same strain, ibabangga mo dun sa female mo or sa male mo, yun, dun na papasok yun, yung outcross. Outcross naman ang tawag din guys, para syempre yung genes mo at saka yung genes niya maghahalo. Ngayon gagawa ka na naman ulit ng panibagong genetics na ibibreed mo, ganun lang naman guys eh. Pero syempre in reality guys, syempre although matagal nga naman yun, syempre in reality guys, di ba bibili ka isang trio. Pag bumili ka ng isang trio, syempre yung isang female, pag umanak yon, itatabi mo na yon, yung mga fry nun, di ba? Tapos, aantayin mong umanak yung isang female. Kasi nga trio di ba? 2 female. Ngayon, para mas madalian ka guys, kung sobrang nawaworried ka sa inbreeding, syempre, antayin mo umanak yung isang female. Antayin mo umanak yon. Pag umanak yon,
Siyempre, kahit sabihin magkapatid sila sa tatay, pero hindi sila totally full na magkapatid, pwede mo nang pagbanggain yun. Pili ka ng female dito sa isang F1. Pili ka ng male dito sa isang F1 din, na isang female, ganon. Tsaka mapagbanggain, ganon. Kung naguguluhan ka sa sinasabing inbreeding, edi kahit pa paano meron kang peace of mind na hindi magkapatid yung binread mo, di ba? Pero kasi guys, kung ang gagawin mo is basta ka lang magbe-breed ng magkapatid. Halimbawa, kukuha ka dito ng male, kukuha ka ng female, 'di ba sa F1, pipili ka dito ng male tapos pipili ka ng female nang hindi mo man lang sineselect. Siyempre, doon talaga pag sinabi mong yung inbreeding na yun, pangit talaga kalalabasan, guys, kasi hindi mo man lang sinelect. Kaya nga doon pumapasok yung selective breeding, 'di ba? Tas yung culling. Kaya nga tayo nagkakaling ng balon molly natin para ma-select mo yung mga pwede mong gawing breeder, pwede mong i-out, 'di ba? Ganun. Kumbaga, tas yung mga alisin mo na yun. Siyempre, yun yung mga may deform sa body, tapos pangit kulay, long body, yan yung mga kal guys. Kaya dapat talaga nagkakaling kayo pagdating ng 1 month or wala pang 1 month, magkaling kayo, ganun. Kasi nga, para maiwasan natin yung pagpangit ng linyada ng balon molly natin. Ngayon, kung naguguluhan ka or kung ayaw mo ng breeding, edi siguro bili ka ng trio sa ibang breeder. Tapos bili ka ulit ng trio sa ibang breeder. Or bili ka ng male dito, bili ka ng female doon sa kabilang breeder. Garang ganon. Para ma-sure mo na talagang hindi magkapatid yung ibibreed mo. Ganun naman kadalasan guys eh. Kaya nga yung iba talagang pagdating sa breeding, halimbawa talagang gusto mong mapaganda yung linyada mo, talagang matagal ang proseso na inaabot guys. Talagang ilang buwan. Kasi syempre, ang molly, pag binread mo yan, hindi naman agad-agad yan mabubuntis. Sabihin mo ng binili mo yung trio, mabubuntis yan. Antay ka ng 1 to 2 months bago umanak. Pag umanak yan guys, syempre, dun ka na, papalaki mo pa yon. After 1 month, seselect ka, magkakaling ka, papalakin mo pa rin hanggang 2 months, ganun. Pero sa bagay guys, syempre, kung hobbyist ka, wala namang hindi naman nakakapagod yon or hindi nakakainip. Kasi nga hobbyist ka eh, kumbaga ine-enjoy mo lang yung pag-aalaga ng balon molly, di ba? Kumbaga, nagbe-breed ka, ine-enjoy mo lang yun. Kumbaga, re-relax ka, ganun. Tapos, syempre, inaabangan mo kung ano na bang kalalabasan ng mga binread mo. Parang ganun lang yun, guys, eh. May papakita ko sa inyo, guys. Ngayon, bibigyan ko kayo ng sample kung paano ko binibreed yung balon molly ko, kung paano ko napapanatili yung genes ng molly ko, guys. Ipapakita ko sa inyo yung mga breeder ko, kung paano ko ba sila binibreed, tapos kung sino yung mga pinagbabangga ko, ganun guys. Papakita ko sa inyo guys, tara. Yan guys. Ito, bibigyan ko kayo ng sample. Ito yung breeder ko guys, yan. Diba yan yung breeder ko? Yan yung nanay ng iba kong molly. Ngayon guys, yung F1 niya, ito yung F1 niya. Ayan. Ayan, F1 niya yan. Yung female na yan na malaki. Ito. Diba, F1 niya yan. Ngayon, guys, ito yung F1 na batch 1. Nung umanak ulit to, guys, itong breeder ko na female, wala na kasi, hindi ko na napakita sa inyo yung tatay kasi namatay na yun eh. Pero sabi ko nga sa inyo, guys, diba, yung molly kasi, guys, is nagre-reserve siya ng similya sa tiyan niya. Kaya kahit yung male nyo is mawala na, tapos nasundutan na siya, tapos nag-drop na siya ng isang beses, hanggang 3 drop yan guys. Sa akin, sa experience ko, hanggang 3 drop, nagda-drop siya. Kumbaga, may pondo siya na similya sa tiyan niya. Kaya, pag nag-lay ulit siya ng egg, mapipertil pa rin yun guys, hanggang 3 yun. Ngayon, eto na guys, yung sinasabi ko sa inyo. Yung pangalawang anak niya, yung batch 2 niya, pero F1 pa rin yun ha, batch 2 niya, F1. Ito naman yun guys, ito yung sinelect ko. Yan, yung maputi na yan guys. Yan yung sinelect ko. Ngayon, ang ginawa ko, sila yung pinagbangga ko. Yan, yung maputi na yan guys. Tancho nga yan guys. Yan, tingnan nyo. O, di ba? Kung makikita nyo, tancho yan. Yan ang tancho guys. Sa batok lang yung yung pula. Yan, yan ang tancho. Yan, ngayon, pinagbangga ko sila.
Although, siyempre, inbreeding nga yun guys eh, di ba? Inbreeding. Kasi magkapatid pa rin naman talaga sila eh. Inbreeding pa rin tawag dun guys. Pero sa akin, siyempre, yan na yung tinatawag na selective breeding. Kumbaga, line breeding kasi sa akin guys. Kumbaga, gusto ko mapanatili yung linyada nito na ganun kaganda. Tulad niyan, ito, 'di ba? Syempre anak niyan, 'di ba? Yan ang ganda ng palabas niya, 'di ba? Halos sa ulo lang yung ano. Yan nga guys, buntis yan, oh. Tingnan mo. Buntis yan. Syempre, inaabangan ko na naman mga anak yan. Yan, oh. Buntis yan. Ngayon, ganun yung ginagawa kong pagbibreed. Kaya, halimbawa guys, in reality, bumili kayo ng trio. 'Di ba? Bumili kayo ng trio. Sa unang drop ng molly nyo guys, yun yung F1 nyo. Siyempre, sabi mo ng halimbawa, ito yung trio nyo. Halimbawa lang, ito yung trio nyo. Kunyari, ito yung umanak to. Tapos, siyempre, yun na yung F1 nyo, di ba? Female na anak nila, ibabalik mo dito sa tatay na to. Yun, pwede yun. Pero, kung yung male na napili nyong maganda is ibabalik nyo sa nanay, malabo yun guys. Kasi nga, kahit pasundutin mo yung anak nila na male dito sa nanay na to, wala rin yun kasi nga, nagpopondo nga sila ng nagpopondo sila ng similya. Kumbaga yung similya na itong pinaka tatay is, nandyan pa rin yan. Kahit sabi mong sundutan niya ng iba guys, parang hindi niya i-accept yung similya nun. Kasi nga, may nauna na eh, parang ganun. Ganun yung guys eh. Kumbaga, mauna-una lang yan eh. kumbaga guys, mahirap pa rin yun kasi nga, nagre-reserve sila kasi ng similya. Kaya mahirap silang balikan ng kunyari anak nilang male, ibabalik mo sa nanay. Matagal yun guys. Buti sana kung halimbawa namatay na to. 'Di ba? Namatay na to. Tapos ibabalik mo sa kanya yung anak niya na male. Syempre matagal yun guys kasi nga yung similya nito is nandyan pa sa tiyan niya. Hanggang 3 drop yun guys. Depende na lang kung aantayin mo yun na maubos. Kasi nga, syempre, hanggang 3 drop yan eh. Guys, kung titignan nyo, buntis yan, no? Diba, tulad yung last vlog ko, na paano malaman kung buntis yung balon mo. Yan, makikita nyo, buntis yan, guys. Grabe ang laki niya, no? Pag nanganak na naman yan, guys, wala. Only fry na talaga ako. Sunod-sunod na. Wala nang tigil, guys. Kaya, kumbaga yun, share ko lang din sa inyo kung paano ko binibreed yung balon molly ko. Kumbaga, itong nanay na to guys, yung mga anak niya na batch 1, seselect lang ako doon. Seselect ako ng pinakamagaganda doon. Pinakamagandang female, tapos pinakamagandang male. Tapos, pero syempre, lahat doon, seselect ko. Tapos, yung iba, kal na yun, kinakal ko na. Ngayon guys, yung magagandang male, tsaka magagandang female, doon ako pumipili ng gagawin kong breeder. Tapos, syempre, yung mga sobra na doon, ipang-out ko na. Kasi syempre, anin ko naman yun. Hindi ko naman pwedeng i-breed lahat yun. Yun na yung mga pambenta ko, guys. Yung mga ina-out ko na trio-trio, ganun, pang materyales, ganun. Kasi syempre, hindi naman natin pwede i-breed lahat yan. Putik na yan. Nangyari na nga sa akin, di ba? Tingnan mo, ang dami kong binread. Puta, unli fry tuloy ako. Kaya guys, at least pinakita ko sa inyo kung paano ako nagpapalabas ng magagandang redhead. Ayan guys, oh. Di ba? Yung ganyang puti. Ang kinukuha ko kasi dyan guys, yung kulay ng ulo nila sa anak para maging tancho. Ito, tingnan nyo guys, oh. Yung male ko, tancho yan guys. Oh. Tancho. Diba guys? Ito guys, oh. Manak na naman yung isa nating breeder. Ano? Yung anak na ito guys, ito na yan. Ito yan, nilipat ko. Tapos ngayon, after 3 days yata. Ito naman ang umanak guys. Ayan o. Yan. Yan solid na yan. Umanak naman yan ngayon. Ayan. Ang dami guys o. Yan. Diba? Ganyan ako magpanatili ng linya guys. Kumbaga, line breeding. Pero same genes naman sila. Same genes naman sila. Kumbaga, hindi lang sila direct na magkapatid. Kasi ito guys, itong male na gamit ko, yan eh, anak yan ng una kong breeder. Kumbaga outcross na kasi yan guys. Ganun kasi ako pag sa line breeding kasi, di ba guys, F1, F2 hanggang F3. Pagpansin nyo na pumapangit na yung linyada, kunyari, kumukunti na yung
fry o kaya medyo marami ng deformities, doon na ako nag-i-introduce ng panibagong bloodline. Kumbaga, doon yun na yung tinatawag na outcross. Para yung linya mo is mapa-stable mo ulit, mapatibay mo ulit, ganon. Yung tawag doon, makapagpalabas ka ulit ng mga bagong traits, kunyari, sa dorsal, sa pectoral fin, ganon. Sa kulay, yan, number 1 sa kulay, guys. Kaya nag-outcross ako. Kasi minsan pag halos, kunyari hanggang ilang batch na, syempre mapapansin mo yan. Medyo pumapangit na yung kulay, kalat na yung red, hindi na sa ulo, ganon. Kaya ginagawa ko, nag-outcross na ako. Tsaka yun, project din, halimbawa sa mga female ko na magkakapatid. Tapos ang ginagawa ko, yung, ang tawag dito, nag-outcross ako sa ibang linya. Kumbaga, kumukuha din ako ng ibang linya, guys. Tapos ina-outcross ko para makakuha ulit ako ng panibagong color. Kumbaga, yung coloration nila. Ganon. Ganon lang naman ginagawa akong breeding, guys. Pero sa na to, sa batch na to, guys, ito lang isang male lang ang pinang-outcross ko. Ayan, magkakapatid yan, guys. Ayan. Yan, magkakapatid yan. Pero kung gusto niya naman ng, yun nga, line breeding, ang line breeding, guys, na brother and sister, tapos pagbabanggayan nyo, okay lang naman, guys. Basta, dapat yung quality selected yung pipiliin nyo. Kasi, siyempre, yun nga, kapag inbreeding kasi, guys, pag basta-basta lang kayo nag-inbreed, guys, yun talaga, pangit talaga yun. Kasi hindi nyo sinelect yung ibibreed nyo eh. Kaya pangit talaga kalalabasan. Pero pag pumili kayo ng quality, talagang selected nyo na sa body, sa coloration, sa pectoral, kumbaga talagang solid na walang deform. Yun, guys, yun ang tinatawag na quality selective breeding talaga. Doon mo masasabi na yung line breeding mo is pinapanatili mo yung linya na maganda yung quality, ganun. Kaya yung sinasabi kasi ng iba, syempre, oo nga naman, yung iba, ang alam nila porket inbreeding pangit na ganon kasi nga magkapatid, hindi ganon yun, guys. Kumbaga baguhin niyo yung ganong paniniwala. Pwede niyong papanatili yung linya niyo tsaka mas magiging stable pa kung pipili kayo ng pagbabanggain niyo. Yun yung tinatawag na selective breeding. Kaya kaling isda, guys, matik yan pag nag-F1 na yung di ba yung parent generation, PG, parent generation, umanak yun. Yung anak nun, F1. Yung F1 na yun, syempre, pipiliin nyo sino pinakamagaganda doon. Magtitira kayo ng pinakamagaganda na gagawin yung breeder. Syempre, pag umanak yung F1, F2 na yun. Doon nyo, select lang ulit kayo doon. Select lang, guys, hanggang sa makuha nyo yung... Syempre, pwede rin naman kasi na hindi nyo agad makuha yung desired na itsura doon sa F1 ay sa F2. Sa F2, guys, syempre, 'di ba? Kaya ang gagawin nyo, tuloy-tuloy lang hanggang sa o kaya pwede nyo backcross, tawag. Ang tinatawag nilang backcross. 'Di ba? Yung kunyari, yung female ibabalik niyo doon sa tatay. Tapos ibibreed niyo ulit 'yon. Ganun lang. Basta pag napansin niyo pumapangit na yung guys, pwede kayo mag-outcross. Hahanap kayo ng ibang linyada o bili kayo kunyari sa ibang breeder, bili kayo ng basta hindi nila kadugo. Bili kayo ng ibang breeder, kunyari bibili kayo ng male or bibili kayo ng female, outcross nyo dun sa isda nyo, ganun. Di ba? Ganun lang naman, guys eh. Saka yun, guys, yun, payo ko sa inyo, guys, pag siyempre newbie, lalo sa mga newbie natin dyan, halimbawa, nag-breed kayo ng balon molly, bumili kayo ng trio. Siyempre, yun lang yung trio, bumili kayo ng trio, di ba? Kung nabili nyo man, guys, na trio is Juby, yan, pwede nyong pakainin yan ng live foods hanggang sa maging breeder siya. Kasi Juby pa nga lang trio na Juby. Pwede naman yun, guys. Siyempre, alagaan nyo lang, pakainin nyo 3 times a day, 4 times a day, ganun. Tapos, siyempre, habang lumalaki sila, magkakasama na silang tatlo dapat, pagsamahin nyo na sila, guys, para habang naghihintay kayong lumaki sila, is binubuntis na siya ng male. Sinusundot-sundot na siya. Para yung paghihintay nyo is sulit. Kasi
kung papalakihin nyo muna sila ng magkahiwalay, syempre mamaya mamatay pa yung male dun eh, di ba? E di, sayang naman, putik na yan. Maganda pag nakabili kayo ng trio, pagsamahin nyo na agad. Kumbaga, i-breed nyo na sila. Isamahin nyo na 5 gallons, pwede na yon starting. O kaya 2.5, pwede na yan guys. Para kahit papano, maliit lang yung languyan nila. Yun, ganun. Ayan, halimbawa guys, di ba? Ito, 5 gallons lang yan guys. 5 gallons yan, yan tank na yan. Yan, 5 gallons lang yan ha. Tapos ang nakalagay dyan, 3 female, 2 male. Yan. Yan yung hanggang 5 isda, pwede yan. Tapos, ang gawin nyo, pagsamahin nyo na agad sila pag nakabili kayo ng trio. Ngayon, meron sa aking nagtatanong din, tsaka ano, yung male daw nila, halos ayaw sumundot sa female. Parang nahihiya, ganun. Ang gawin nyo guys, paghiwalayin nyo muna. Kumbaga kung may extra kayong tank, hiwalayin nyo muna yung male sa female ng isang araw lang. Kahit isang araw lang, para kahit papano, yung parang ma-miss nila yung isa't isa, parang ganun, para maging aggressive siya. Tapos after 1 day guys, ilagay mo na ulit yung male dun sa female. Yan, sigurado yan, habol-habulin niya na yan, susundot na yan guys. Ganun lang. Tapos, o kaya pag ang nabili nyo naman na balon molly is trio na breeder na, ang gawin nyo, pag nagpakain kayo guys, yung kahit 2 times or 3 times a day na lang, huwag nyo nang bombahin ng 2BPEX or live. Pwede naman kayo mag-DAP niya, kasi maliliit lang yun. Huwag lang 2BPEX guys na ibababad nyo. Kasi guys, malakas makapagpa-bloated yun. Kumbaga, yung female nyo nga mabilis siyang lalaki. Akala nyo buntis, pero yung pala, ano lang yun, puro protein yung tiyan niya. Ganun. Akala nyo fry na yun, pero puro ano pala, puro protein, tas hangin, syempre. Kasi guys, yung balon molly, kain lang yan ng kain eh. Hindi naman yan, ano eh, basta nagutom yan, kakain lang yung nakakain. Kaya ang gawin nyo guys, kahit 3 times a day lang, balance diet nyo lang para para pag nag-lay siya ng egg, tas na-fertilan siya ng male, marami siyang, kumbaga yung tiyan niya, maraming itlog na mapoproduce. Maraming itlog na mape-fertilize. Diba? Ganun lang naman yung guys eh. Pero kung, syempre, malalaki na nga sila, binabara nyo pa ng 2BPEX. Imbis na mga itlog na or mga fry yung laman nun, putik, puro 2BPEX laman nandyan. Tapos, ang tagal pa umanak nung guys, promise. Ako nagsabi sa inyo, ang tagal umanak. Hindi katulad pag yan, tignan nyo, tulad nyo, may fry na naman ako. Ito, kakaanak lang nito. Ito yung mga fry niyan. Yan o. Tapos, yung isa naman yung umanak, ito. Ayan o. Ayan naman yung umanak, yung nasa dulo. Ayan, hindi ko pa nga nalilipat guys eh. Kasi wala pa akong mapaglagyan. Ito guys, mga ko to. Ito, ililipat ko na yan. Ipapamigay ko na yan guys. Kaya yung malapit dito sa location ko guys, puntahan nyo na lang ako dito guys. Ipapamigay ko to sa inyo. Kaya mga ko yan na try ko. Pero ito guys, bata pa yan. Ayun yung edad niya no. 1 month mahigit pa lang. Kumbaga, pwede nyo pa bombahin yan guys. Maagapan nyo pa yan. Kaya pwede nyo pa i-breed yan. Kasi jeans pa rin naman ang molly ko yan eh. Yan o. Diba? Kumbaga, yung topic natin ngayon guys na mga sinabi ko sa inyo kanina, pwede nyo pang patabain yan, tapos i-breed nyo. Parang kumbaga, ayan yung material grade nyo. Tapos pag umanak, syempre, seselect kayo na maganda, i-breed nyo, diba? Kumbaga, para yung genes ng balon molly nandun pa rin, yung kumbaga line breeding ba, di ba? Oh, yun guys, bali binigyan ko lang din naman kayo ng konting idea about sa line breeding or sa breeding ng balon molly. Kasi guys, marami talaga naguguluhan about sa inbreeding nga na pangit daw yun kasi nga syempre pag inbreeding, di ba? Syempre, inisip nila pangit kalalabasan kasi magkapatid. Pero in reality kasi guys talaga, yung yan yung line breeding, sobrang tagal talaga guys, promise. Kasi maghihintay at maghihintay ka. Pero sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo talaga ng mga quality agad, bumili kayo ng breeder na maganda na, syempre. Mag-invest na kayo sa magandang breeders para yung paghihintay nyo is sulit. Kumbaga, hindi na kayo maghihintay ng matagal na halimbawa, bibili kayo materyales. Siyempre, siguro kung gano'n nga lang naman pera nyo, siyempre mag-i-invest kayo sa materyales. Tapos, papanakin nyo yun.
Ngayon, sa F1 or sa batch 1, select na kayo doon ng kung sino yung maganda. Siyempre, hindi naman siguro lahat yun, Kal, di ba? Kasi pag sinabi naman na material grade, maganda pa rin naman, okay pa rin naman yun. Kumbaga, kasi nga, materials eh. May anak pa rin dyan na na maganda. May maseselect pa rin naman kayo dyan. Although, hindi ganong karamihan, pero may maseselect kayo dyan. Ngayon, pag naselect nyo na yung pinakamagandang male tsaka pinakamagandang female, yun na yung pagbanggain nyo. 'Di ba? Yun na yung pagbanggain nyo, guys. Kahit magkapatid sila, okay lang yun. Line breeding ang tawag doon. Inbreeding, line breeding, same lang yun, guys. Siyempre, kaya nga sinelect nyo yung ibibreed nyo, 'di ba? Pag ibangga nyo yun. Ngayon, pag pinagbangga nyo yun, siyempre, kahit papano, tataas na yung chance na ang ilalabas nila magaganda na. Siyempre, tataas na yung chance kasi pares maganda na yung pinili nyo eh. 'Di ba? Ganun lang naman, guys eh. Kumbaga, wag kayo maiinip. Kumbaga, enjoyin nyo lang, promise. Makukuha nyo rin yung magandang genes ng balon molly. Kumbaga, kahit sabihin mong materialis yung binili nyo is makakapagpalabas din kayo ng magaganda. Basta tiyaga-tiyaga lang. Pero kung siyempre, kayo yung mga mainipin na tao, gusto nyo magaganda agad. Siyempre, invest kayo sa magaganda na rin na breeder. Siyempre, ganun lang naman yun, guys eh. Kasi ako, nagtiyaga lang din naman ako sa semi material. Kumbaga, ang una kong binili, talagang material grade talaga. Nagsimula ako sa kal lang eh. Although, hindi naman ako nagsimula sa kaltas hanggang sa napaganda ko. Siyempre, bumili pa rin talaga ako ng mas maganda nung medyo siyempre, nagkapera na ako. Nag-invest na rin talaga ako sa maganda. Kaya, ngayon, is inaani ko na siya kahit papano, di ba? Kumbaga, kahit papano, sa dami ng mga napapalabas ko, siyempre, ROI na rin ako kahit papano, di ba? Kumbaga ganun lang naman, guys, pero sabi ko nga sa inyo, pag nag-alaga kayo ng balon molly, huwag niyong iisipin yung kita. Huwag niyong isipin yung kikitain nyo. Sinasabi ko sa inyo, madi-discourage lang kayo. Tsaka, syempre, pag nainip kayo, lalo pag may namatay, yan. Syempre, dyan napapasok yung frustration. Hanggang sa tatamarin ka na, ayaw mo na mag-alaga. Diba? Syempre, susuko ka na. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, pag nag-alaga kayo ng isda, kahit anong isda man yan, gapi, molly, goldfish, basta enjoy nyo lang, guys. Mag-enjoy lang kayo. Yung kita na yan, susunod na lang yan. Kumbaga, bonus na lang yan, guys eh. Pag naparami nyo na, syempre, yung mga magagandang, yung mga sobra, di ba, ibebenta nyo, may bibili sa inyo, ganun. Kumbaga, darating at darating din kayo dyan, yung kita na yan. Kumbaga, hobby turn to business, parang ganun eh, di ba? Darating din kayo dyan, kaya basta enjoy nyo lang yung pag-hobby, guys. Promise. Darating din kayo dyan. O guys, na-share ko sa inyo kung paano yung line breeding, paano ako nagbe-breed ng balon molly, tsaka kung paano yung breeding process na ginagawa ko. Kaya sa mga newbie natin dyan, guys, pwede nyong i-apply yung mga sinabi ko or at least kahit pa paano, bigyan ko kayo ng idea, at least hindi na kayo naguguluhan about sa inbreeding tsaka sa line breeding. Di ba? Kahit pa paano maliliwanagan kayo, guys, na wag na kayong maguluhan na inbreeding. Siyempre, di ba? Sa tao, siguro bawal yon. Kasi siyempre, incest na tawag doon pag sa tao eh. Kasi magkadugo, di ba? Mag-aasawa. Siyempre, kasalanan sa Diyos yun, guys eh. Pero sa hayop, pwede yun. Sa aso, ginagawa nga yun eh. Sa aso, sa manok, di ba? Sa isda, pwede yun, guys. Line breeding ang tawag doon para mapapanatili nyo yung genetics ng isda nyo or ng mga hayop na alaga nyo. Ganun lang naman yung, guys eh. At least kahit pa paano, naliwanagan kayo, di ba? O yun, guys, kung nagustuhan nyo man yung video ko, pa-like and share naman at yun, pa-subscribe na rin ako sa YouTube channel ko, guys, para updated pa kayo sa mga susunod ko pang mga gagawing video. O guys, paano ba yan? Magluluto muna ako. Anong oras na? Yan lang, guys. Salamat sa pagsama. Thank you.